Eto na mga kapatid, China hindi na pigilan ang pagsasanib puwersa ng Air Force ng Amerika at Pilipinas, kung saan hinamon ng mga ito ang paghahari-harian ng mga Chino sa ibabaw ng West Philippine Sea sa pamamagitan ng pagpapalipad ng mga bomber at fighter jet. Pag-uusapan natin mga kapatid ang ginawa na ito ng US at Philippine Air Force at tatalakayin din natin mamaya ang mga estratehikong layunin ng sanib puwersang patrol na ito, ano ang magiging epekto nito sa seguridad ng rehiyon at kung paano maaring makaapekto ang pakikipagtulungan ng US at Pilipinas sa relasyon nila sa China. Nito lang February 4, 2025, isang military operation ang naganap sa ibabaw ng West Philippine Sea, kung saan sanib puwersang nagsagawa ng air patrol ang Pilipinas at Amerika na talaga namang hindi napigilan ng China. Ang naturang air patrol ay kinasangkutan ng pag-deploy ng US Air Force ng B-1 Lancer at FA-50 fighter jets mula naman sa Philippine Air Force. Hindi ito isang pangkaraniwang military drill mga kapatid. Mariin itong pinapakita sa China ang lumalakas na ugnayang depensa ng Amerika at Pilipinas sa isang lugar kung saan napakainit ng tensyon. Ayon sa mga ulat, ang nasabing military operation ay nakasentro sa Scarborough Shoal, ang lugar na pasok sa teritoryo ng Pilipinas, ngunit mariing inaangkin ng China. Matagal nang may security alliance ang Pilipinas at Amerika. Mayroon itong mga kasunduan upang magtulungan laban sa mga banta sa rehiyon at ang Joint Air Patrol ang isa sa pinakabagong serye ng kanilang mga pagsasanay militar. Kasangkot sa naturang pagsasanay ang tatlong FA-50 fighter jet mula sa Philippine Air Force, habang ang US ay nagpadala ng dalawang B-1B bomber mula sa kanilang Bomber Task Force na nakabase sa Guam. Layunin ng exercise na mapabuti ang koordinasyon ng dalawang Air Force, mapalakas ang kahandaan sa operasyon at mapabuti ang kanilang air domain awareness. Ngunit ang pagpili ng lugar sa pagsasanay militar na ito, kung saan isinagawa sa ibabaw ng South China Sea lalo na sa pinagtatalo ng Scarborough Shoal, ay nagpapakita sa China ng isang mas matinding mensahe. Parehong layunin ng Pilipinas at Amerika na tiyakin na ang South China Sea ay bukas para sa internasyonal na kalakalan at malaya mula sa agresibong pag-angkin ng mga teritoryo. Ang Pilipinas ay matagal nang tumututol sa mga claim ng China sa rehiyon at ang Joint Air Patrol na ito ay isang oportunidad para ipaglaban ng bansa ang karapatan nitong mag-operate sa mga karagatang inaangkin ng China. Ang kooperasyon sa pagitan ng US at Pilipinas ay nagpapakita ng mas matibay na relasyon sa depensa sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagsisikap na balansehin ang mga usaping pangseguridad at diplomatikong konsiderasyon ukol sa papel ng China sa rehiyon. Para sa Pilipinas, ang naturang Joint Patrol ay nagpapalakas ng defense posture ng hindi direktang pinapalala ang tensyon sa pagitan ng China. Ipinapakita ng exercise na handa ang Pilipinas na ipagtanggol ang integridad ng teritoryo nito at umaasa sa mas malakas na relasyong militar sa US upang labanan ang pagiging agresibo ng China. Gaya ng inaasahan, mabilis at galit na tumugon ang China sa Joint Patrol ng US at Pilipinas. Sa isang pahayag, inakusahan ng militar ng China ang Pilipinas ng pakikilahok sa isang military exercise na isinasagawa ng mga banyagang bansa na may layunin umanong magdulot ng kaguluhan sa South China Sea. Malinaw ang reaksyon ng China mga kapatid na talagang nagpapakita ito ng tahasang pagtutol sa Joint Patrol at nagbabala na mas papaigtingin pa raw nila ang pagiging alerto upang protektahan ang kanilang mga teritoryo at maritime rights. Ang mga akusasyon ng China ay nakabatay sa kanilang malawak na claim sa halos buong South China Sea na patuloy naman na tinatanggihan ng mga kalapit na bansa at ng international na batas. Bagamat noong 2016 nagbigay ng desisyon ng isang international na tribunal na walang legal na batayan ang mga claim ng China, ngunit patuloy pa rin itong ipinaglaban ng kontrol sa rehiyon. Ang reaksyon ng Beijing sa Joint Patrol ay nagpapakita ng kanilang determinasyon na mapanatili ang kanilang malawak na territorial claim sa South China Sea sa kabila ng mga pambabatikos. Hindi na bago ang ganitong reaksyon mula sa China. Madalas itong nababadtrip kapag ang mga dayuhang bansa, lalo na ang US, ay nagsasagawa ng mga military operation malapit sa teritoryong inaangkin nito. Halimbawa, sa mga nakaraang joint exercise o military flights ng US, madalas nagpapadala ang China ng mga aircraft upang harangin o subaybayan ang mga dayuhang puwersa. Ang Scarborough Shoal ay isang halimbawa ng isang lugar ng matinding tensyon. Sa nakaraang mga taon, nagkaroon dito ng ilang engkwentro sa pagitan ng militar ng China at Pilipinas, kabilang ang mga akusasyon ng panghihimasok ng sasakyang panghimpapawid ng China sa mga patrol ng Pilipinas. Ang reaksyon ng China sa pagkakataong ito ay nagpapakita ng kanilang mas matinding pangamba tungkol sa pagtaas ng presensya ng Amerika sa rehiyon. Ang South China Sea ay hindi lamang estratehikong mahalagang bahagi ng dagat, isa rin itong susi sa mga layunin ng China sa rehiyon. Ngunit habang pinapalakas ng US ang kanilang mga alyansa at ipinagpapatuloy ang mga operasyong militar,
Natatakot ang China na magbago ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon na maaaring magpahina sa kanilang lumalaking impluensya. Ang South China Sea ay hindi lamang isang lugar ng tensyon. Ito rin ay isang mahalagang daanan ng kalakalan kung saan higit sa $3 trillion na halaga ng kalakalan ang dumadaan dito bawat taon. Mayaman din ito sa mga likas na yaman tulad ng isda, langis at natural gas, kaya't mas lalo ritong nagiging interesado ang China. Bukod sa Pilipinas at China, may iba pang mga bansa na nag-aangkin ng bahagi ng South China Sea tulad ng Vietnam, Malaysia at Brunei na nagdudulot ng magulo at pabago-bagong sitwasyon. Ang Joint Patrol ng US at Pilipinas ay bahagi ng mas malawak na plano upang labanan ang lumalaking presensya ng militar ng China at upang itaguyod ang kalayaan sa paglalayag sa mga international waters. Matagal nang pinaninindigan ng Estados Unidos na dapat manatiling bukas at malaya ang South China Sea mula sa kontrol ng isang bansa, kaya't paulit-ulit nilang kinundina ang militarisasyon ng China sa mga artificial na isla at ang pagtatangka nitong magpatupad ng mga exclusive maritime zones. Ang US Navy ay madalas magsagawa ng tinatawag na Freedom of Navigation Operations sa South China Sea upang ipaglaban na ang mga international waters ay hindi dapat kontrolin ng isang bansa lamang. Ngunit bagamat legal ito at ayon sa international law, madalas itong nagiging sanhi ng galit mula sa China. Ang Joint Air Patrol na isinagawa kasama ang Pilipinas ay isa pang halimbawa ng layunin ng US na palakasin ang kanilang presensyang militar sa Indo-Pacific at tiyakin sa mga kaalyado nito na hindi sila nag-iisa sa pagharap sa mga pambubuli ng China. Ngayon mga kapatid, dahil naman sa patuloy na presensya ng mga puwersang Amerika sa rehiyon, mas lalo ring tumaas ang mga tensyon at madalas nagkakaroon ng mga engkwentro sa pagitan ng China at Amerika, pati na rin ang mga kaalyadong puwersa. Ang lumalaking tensyon na ito ay isang bahagi ng mas malawak na kompetisyon sa pagitan ng US at China para sa kontrol at impluensya sa Indo-Pacific, isang rehiyon na nagiging mas mahalaga sa mga pandaigdigang estratehikong desisyon. Ang lumalaking ugnayan ng militar ng US at Pilipinas pati na rin ang pagpapatuloy ng militarisasyon ng China sa South China Sea ay bahagi ng mas malawak na kompetisyon sa pagitan ng US at China. Habang ang dalawang bansa ay naglalaban para sa isang regional influence, ang South China Sea naman ang naging sentro ng kanilang tunggalian. Nakikita ng US ang mga hakbang ng China sa rehiyon bilang isang banta sa pandaigdigang kaayusan at isang hamon sa kanilang dominant role sa Indo-Pacific. Para naman sa China, ang South China Sea ay isang mahalagang bahagi ng kanilang estratehiya sa rehiyon. Mahalaga ito dahil nagkaroon sila ng akses sa mga kritikal na ruta ng kalakalan at mga likas na yaman, pati na rin ang pagiging malapit sa kanilang sariling baybayin. Ang anumang hamon sa kanilang pagiging dominante rito ay tinitignan nila bilang isang banta sa kanilang mas malawak na geopolitical na layunin. Dahil dito, ang South China Sea ay naging isang flashpoint sa tunggalian ng US at China, kung saan ang dalawang bansa ay naglalaban sa larangan ng militar, diplomatic maneuvering at legal battles. Bagamat ang Joint Air Patrol ng US at Pilipinas ay tinuturing na isang regular na military exercise, ngunit malinaw na ang mga epekto nito ay lumalagpas sa isang simpleng operasyon. Ang patuloy na militarisasyon ng South China Sea ay hindi lang tungkol sa teritoryo kundi pati na rin sa isang mas malawak na laban para sa kapangyarihan at impluensya sa Indo-Pacific. Habang tumatagal ang mga tensyon, ang rehiyon ay patuloy na nananatiling isang potensyal na lugar ng salungatan. Ang pinagsamang air patrol ng US at Pilipinas sa South China Sea noong February 4, 2025 ay hindi lang isang simpleng military exercise. Ito ay isang malinaw na senyales ng pagbabago sa geopolitical na kalagayan ng Indo-Pacific. Habang ang US at China ay patuloy na naglalaban para sa kontrol sa rehiyon, ipinapakita ng insidenteng ito ang mataas na alalahanin tungkol sa teritorial na soberanya, mga pandaigdigang ruta ng kalakalan at ang mas malawak na regional dominance. Habang lumalakas ang kooperasyon ng militar ng US at Pilipinas, patuloy na nagpapataas ng tensyon ang militarisasyon ng China sa rehiyon na maaaring magdulot ng malalaking epekto. Ang South China Sea ay nasa isang delikadong yugto na haharap ito sa parehong mga hamon sa diplomasya at patuloy na pagpapakita ng lakas. Mahalaga ito hindi lamang sa rehiyon kundi sa buong mundo dahil ito ay may malaking epekto sa seguridad at kalakalang pandaigdigan. Habang nagpapatuloy ang tensyon, marami ang nagmamasid kung maghahatid ba ito ng mapayapang solusyon o magdudulot ng mas malalaking alitan. Ang mga susunod na taon ay magiging mahalaga para sa hinaharap ng South China Sea at kung paano ito makakaapekto sa katatagan ng Indo-Pacific at ang pandaigdigang kaayusan. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman ating upload. Peace out!